Mga kapuso, parang sumasabay sa init ng panahon ang init ng ulo ng mga tao ngayon, di po ba? Sunod-sunod ba naman ang away kalsada gaya nito? Nabalot ng takot ang mga nakatira sa isang bahay na ito sa Bulacan nang sumugod ang isang armadong lalaki at dalawa niyang kasama. Labas na kayo! Kundi, babasagin ko sa sasakyan nyo pag hindi kayo lumabas. Ay, may mga baril sila. Pumunta sila rito. Nakatok kami dito. Sino ba yung mga tao na to? Ang pakay umano ng mga lalaki, resbakan ang magkapatid na sakay ng SUV na nakaalitan nila dahil umano sa gitgitan sa kalsada. Nagkainitan daw ang magkapatid na sakay ng SUV at ang dalawang nakamotorsiklong sumugod sa lugar. Nakainom daw ang mga nakamotorsiklo nang mangyari ang gitgitan. Kahit dalawa sila, dalawatin kami. Hoy! Lumabas kayo! Eh, may mga baril. May mga baril sila dito. Arestado na ang dalawa sa tatlong suspect pero patuloy pang pinaghahanap ang lalaking may dalang barel. Ano nga ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, armado itong lalaki at talagang mukhang intensyon niyang manakit sa mga nakaalitan sa kalsada. Kahit walang nasaktan sa insidente, ano ang posibleng kaharapin ng mga suspect? Well, definitely masasabi natin na ito ay isang kaso ng matinding pagbabanta o grave threats na isang krimen sa ilalim ng Article 282 ng Revised Penal Code. And obviously, kapag sinabihan ka ng babasagin ko ang kotse mo pag hindi kayo lumabas or papatayin kita, ito ay malinaw ng kaso ng matinding pagbabanta dahil makikita natin na ang threat na ito ay credible, immediate, at nagre-resulta sa takot at kaba sa katauhan ng mga biktima. Pag nandun na sa labas ng pintuan nyo ang tao na may dalang baril, mainit ang ulo, well, talagang matatakot at kakabahan kayo dahil mukhang kayang tuluyan niya ang sinasabi niya. At ito ang talagang pinarurusahan sa krimen na ito, yung creation of fear at takot sa katauhan ng biktima. Pero actually, hindi lamang ito ang posibleng kaso. Baka mas mabigat pa ang krimen na violation o paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms Regulation Act. At napakabigat na mga penalty ukol dito sa paggamit at pagposes ng mga barel. Alam naman natin na ang lahat ng barel ay dapat rehistrado at lisensyado. At kahit na license ng isang firearm, kailangan ay may permit para dalhin ito sa labas ng bahay. Yung nagdadala kayo ng firearm na hindi rehistrado, expired ang lisensya, o rehistrado pero dala naman ng ibang tao, well, at the very least, 8 years and 1 day to 10 years ang penalty para dyan. Kaya't mahirap talaga yung pag-i-implement ng batas ukol sa pagdala ng baril. Hindi nakikita during the application process kung mainitin ba o hindi ang ulo ng taong gustong magkaroon ng baril. At ang baril sa kamay ng isang tao na mainitin ang ulo, maiksi ang pisi, o may matinding pinagdadaanan, ay naku po, talaga pong napakadelikado. At tulad ng paulit-ulit nating sinasabi, naku, wag nang sabayan ang init ng panahon, ng init po ng ulo ninyo. Nasa huli ang pagsisisi, baka mapilitan kayong mag-cool down sa loob ng piitan. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.